as a coffee lover, meron talagang certain taste tayo na gustong matikman, and parang nadidetermine na natin kung which one is a better coffee than this one, and yun, may mga ganong levels of parang lalim na pag coffee lover tayo. So ngayon, based on my experience, ano yung difference ng dalawang kape na to? Quality, Kape ba siya? Kape silang dalawa. Pero yung quality niya magkaiba. Especially dun sa lasa. Paano natin nadidetermine yung differences nila? Usually kasi yung mga ganitong klaseng instant coffee, gumagamit na kasi sila ng tinatawag nating aromizer. Ito yung parang additives na nilalagyan nila ng certain flavor, matitrick niya yung brain natin na kape siya, or yung at least man lang yung amoy at saka yung lasa. Kaya kapag kunwari naglalagay tayo ng mga instant coffee, di ba? Sa buong kwarto natin, amoy na amoy yung kape. So it's usually ang ginagamit doon. Hindi ko nilalahat to siguro most of the instant brands, kasi nga it's cost-wise and also in terms of mass production, mas madali siyang ma-produce. I'm not sure kung 50 to 80%, tapos maglalagay lang sila ng konting coffee. Pero in terms of taste naman, tsaka yung ano natin, yung need natin for the caffeine, parang meron lang silang mga minomodify, no? So eto, strong and creamy coffee daw yung sabi, no? I'm not advertising any brands or whatsoever. I'm just here for the personal experience. Yan, as a coffee lover. Wow. So dito, meron kang malalasahan na parang may pagka-beans yung, alam mo yung kapag roasted, pag roasted yung kape, na may pagka-mapait, parang may hint ng ganun. Tapos may konting creaminess na parang latte. Meron siyang lasa na may pagka-macchiato. I like the flavor. Pero syempre, health-wise, hindi siya advisable, diba? So, siguro in moderation, guys. And then, ito naman, this is parang artisan coffee. Handcrafted talaga siya. Well, hindi naman yung main coffee, no? Pero, sabihin na natin one of the premium coffees sa atin na parang Starbucks or parang, alam mo yun, galing talaga siya from beans. Tapos, ang ginagamit nila usually ay espresso machine. Different kasi yung kapag ang nilagay mong base ay espresso versus yung brewed coffee. Kasi pag brewed coffee ang nilagay, medyo diluted na yung kape kasi dinadamihan yun ng tubig. Pag espresso kasi, most probably, medyo konti lang yung tubig. So, di ba pag nakita nyong bumabagsak na yung kape, parang isang shot na gano'n, sobrang tapak. So, usually, ang mga shots na gano'n, depende yan sa coffee shop ha, is either isa or dalawang shots ang nilalagay nila. Tapos maglalagay sila ng additional. This one is mocha. Most probably, ang nilagay nila dito ay base is espresso. Tapos, tawag dito, ay! Hello! Espresso, tapos chocolate, kasi nga mocha. Tapos siguro may konting milk. Yun. Tapos, I think wala nang sugar to kasi usually yung chocolate syrup naman natin dito, may kasama ng sugar for sweetness. So, let's try. Okay. So, dito naman, hindi mo malalasahan yung roast flavor, pero malalasahan mo yung pait niya na medyo maasim. So, yun yung parang sinasabi nating acidity. Medyo acidic siya, pero hindi sobra. Kapag, for me ha, this is just a personal opinion, kapag mapait siya, pero hindi siya may aftertaste na maasim, yun yung perfect for me. So far, ang na-testing ko na ganon, na good quality coffee, yung Barako. Pero may certain type of Barako akong na-try, which is for my friend, shout out. Dun sa friend ko na meron siyang business na drip coffee. Tapos pag ginagamit ko yung drip coffee na yun, wala siyang aftertaste ng acidity. Yung
yung level of quality nito, ang sarap pa rin. And I hope nakatulong sa inyo when choosing coffee. Kasi, let's choose our coffee wisely. Pares ko siyang nagustuhan, pero in terms of quality, mas gusto ko to. Mas matapang to versus dito kasi mas nangingibabaw dito yung sweetness. And parang may hint lang siya ng pait. If you're going for the taste and siguro yung function, ganun. I prefer this one.